The greatest miracle in this world is the salvation of a human soul. Ang pinakadakilang miracle, thank you, sa buong mundo, mga kapatid, ay yung maligtas ang isang tao at magkaroon ng relationship sa Panginoon. Bakit maligtas? Bakit? Meron ba kapahamakan? Yeah. Hindi natin masyadong alam yon, pero according sa Bible, ang isang tao, gaano man siya kabait o ka-successful sa buhay kung wala si Jesus Christ sa kanya. Gaano man siya katagal na nag-enjoy dito sa lupa. The sad story ay, meron judgment. At yung judgment na yon, yun yung pang-matagalang kamatayan or buhay depende sa decision natin dito sa lupa. At hindi ginawa ng Diyos yun dahil wala lang siyang magawa. Trip niya lang. Hindi. Kasi alam niya na ang mundo na to ay nasa paghahari ng kalaban. Okay? Mas nananaig ang kasamaan kaysa kabutihan. Mas maraming nagsasabi na okay lang yung masama as long as gusto mo yan. At marami ang tumatalikod sa Panginoon. At dahil dyan, under judgment ang buong mundo. Pero sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya pinabayaan ng mga tao. Nagbigay siya ng paraan, nagbigay siya ng pahayag na, hey, i-judge ko ang mundo, pero meron pang chance na kayo ay lumapit sa akin through my Son, Jesus Christ. At sa mamagitan ng paglapit at sa Kanya, not in a religious fashion, kundi sa mamagitan ng pagpapakumbaba, you will experience the greatest miracle na pwede mong maranasan. And that is, yung magkaroon tayo ng relationship sa Lord. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga, ang title ay You Before and After Your Miracle. Ikaw, bago mo maranasan ang miracle mo, and after mong maranasan ang miracle mo. This is exciting. Okay? May idea. Okay, binago ko ng konti. May English, may Tagalog ngayon. Una, it's who you are becoming after you have received your miracle that is more important to God. In Tagalog, kung sino ka nagiging, check nyo kung tama ang Tagalog ko, kung sino ka nagiging pagkatapos mong matanggap ang iyong himala, ang mas mahalaga kaysa Diyos. So, pastor, hindi mahalaga ang miracle sa Diyos? Hindi. Mahalaga yon. Kasi it's God's way na ipakita sa'yo na mahal ka niya. Pero, after na ibigay sa'yo ng Diyos ang miracle mo, nag-aantay sa ano kaya ang resulta kay Danilo Madrileo ng miracle na ito. Special mention. Okay, shout out pala kay Mami Emmy. Hello po, Mami. Okay. Gustong-gusto ng Diyos, mga kapatid, believe me, kung ikaw ay gusto mo ng miracle, gusto mo ng dramatic and supernatural na galawan ng Diyos, nako, 1,000,000 times mas gusto ng Diyos na ibigay sa yun. Pero listen here, pag nagbigay ang Diyos ng miracle, nakaantabay siya. Sino ka bago sa miracle na yan? Okay, Brother Freddie F. Ray. And after ng miracle mo. Okay. So, today, let's talk about you before and after your miracle sa magitan ng pag-unawa ng tatlong bagay. Your identity, your beingness, and your purpose. Praise the Lord. Now, basahin natin yung story, mga kapatid. John chapter 9, verses 1 hanggang 7. Habang naglalakad si Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa pagkasilang. Tinanong niya siya ng mga alagad niya, Rabbi, sino ba ang nagkasalat ang lalaking ito ay ipinanganak na bulag? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, hindi ang lalaking ito,
ni ang mga magulang niya ang nagkasala. Interesting. Ipinanganak siyang bulag upang sa pamamagitan niya ang mga gawa ng Diyos ay mahayag. Oh. Kailangan nating gawin ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang maliwanag pa. Dumarating ang gabi at wala nang makakagawa nito. Habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Matapos niyang sabihin ito, dumura siya sa lupa at gumawa ng putik sa magitan ng laway. Ipinahid niya iyon sa mga mata ng lalaki at sinabi ito, humayo ka at maghilamos sa imbakan ng tubig sa Siloam, na ang ibig sabihin na ay isinugo. Kaya nagpunta siya at naghilamos at bumalik siyang nakakakita na. Okay? Actually, it's the whole chapter na i-discuss natin, pero hanggang dyan lang babasahin natin. Ulitin ko, kung sino ka nagiging pagkatapos mong matanggap ang iyong himala, yun ang mas mahalaga. Okay? Dani ka man langit sa Panginoon. Okay. Mag-abang na yung ibang sasabihin ko. Amen ba? Mahalaga sa Diyos ang miracle mo. Pero mas mahalaga yung after. Now, biblical truth within the story of the man born blind. Tingnan natin ang tatlong katotohanan, and I pray pag uwi mo, you're a different person na. Amen ba? Pagkatapos ito. Amen ba? Rovini Sarna. Amen ba? Yung iba ka na. And I pray, mas excited ka sa buhay at lalong makita ang sarili mo na, wow, pambihira. Mas excited pa pala ang Diyos na bigyan ako ng miracle kesa excitement ko na humingi ng miracle. That's true, mga kapatid. Una, how God sees you is more important than how the world sees you. Amen? Ito yung mga biblical na katotohanan doon sa story ng mama na pinanganak na bulag. Kasi bakit? Kailangan mong ma-discover yung identity mo. Pag sinabing identity, hindi ba meron tayong tinatawag na ID? Identification. Okay? Nandiyan ang mga information tungkol sa'yo at ibang mga bagay, depende kung anong klaseng ID meron ka. Pero yung ID na yon ay hindi kung sino mo gusto maging. Halimbawa, gusto mo maging sikat na artista, ay ilalagay ko sa ID ko yung gusto kong maging artista, kung sino gusto ko. Hindi. Kung sino ka, yun ang ilalagay doon. Amen? Same issue din sa buhay natin. Yung identity mo ay kung sino ka sa paningin ng Diyos. Okay? Doon sa story, yung mga disciples, ang galing ng tanong mga disciples pinapakita nito kung anong pananaw nila sa buhay. Ang tanong nila ay, Rabbi, sino ba ang nagkasalat? Ang lalaki ito'y pinanganak ng bulag. You see? Pinanganak ng bulag at nandun sa gate siguro, for so many years, nakikita na itong mga to, pwesto ng mama yon, kanya ng location yon, at alam nung marami, that's why sa story, talagang kilala siya. And dumating ang punto na itong si disciples ni Christ ay nagtanong na kay Christ. Pero ang nakakamangha dito ay yung sagot ni Christ. Kasi alam natin, pag may sakit, usually, may kasalanan yan, may ganun yan. Pwede rin, pero not all the time. Dito, ang sabi ni Jesus, pansinin niyo ang sinabi sa verse 2, Rabbi, sino ba ang nagkasalat ang lalaking ito'y pinanganak na bulag? Siya o ang kanyang mga magulang? Either way. Siguro dahil sa nanay, tatay niya. Pero ang sabi dito, hindi ang lalaking ito ni ang mga magulang niya ang nagkasala. Okay. So ibig sabihin yung kanyang pagiging bulag from birth ay hindi dahil sa sumpa, dahil sa kasalanan? Yes. At ang sabi dito, pinanganak siyang bulag upang sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng mama na bulag na to, na alam ng karamihan na bulag siya at ganyan sitwasyon niya ever since, sa pamamagitan niya
ang mga gawa ng Diyos ay maihayag. I-connect natin ngayon ito sa sarili natin. Anong sitwasyon mo? Anong mahirap mong sitwasyon? Maaaring hindi ka bulag, katulad ng mama na yan. Pero maaaring may sitwasyon ka na matagal mo nang daladala. Yung problema na yun ay gagamitin ng Diyos para pakitaan kanya ng kanyang himala. Amen? I don't know kung excited kayo katulad ko pero I'm sensing na talaga may gustong i-stir up dito si Lord At least isa lang sa atin dito, halimbawa lang, kahit isa lang dito ang ma-stir up ng Panginoon, well done yung ating ginawa ngayong umaga. Pero kung mas marami, much better. And then, sabi nga rito, yung standing natin ay hindi nakadepende sa comment ng iba. Ang comment ng mga disciples, siguro, di ba, yung tanong nila, nagre-reveal na, mama na to, kaya bulag. Siguro nanay niya, tatay niya, or siya ang may kasalanan. Binasag ni Christ yun. And later on, sa verses 9 and 10, may binanggit din doon mga kapatid. Sa verse 9 and 10, ang sinabi ay, some said, okay, lampasan natin yung gumaling siya, huwag mo na yon. Yung comment muna ng mga tao tungkol kay man born blind. Nung gumaling na yung mama, okay, nakita siya ng mga tao, at ang sabi ng mga tao, yung mga kapitbahay, yung mga chismosang kapitbahay, the neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, is this not the man who used to sit and beg? Someone said, it is he. Others said, no, kamukha niya lang. Hindi nila mapagtagpo. Yan ba? Hindi. Siya nga. Ay, hindi. Kamukha lang. Siya nga. Ay, hindi. At lagi sinasabi ng mama, ako yun. Diba? Parang Mr. Pogi. Pagdating sa stage, kala nyo si ano to, diba? Mga ganon. Yung pala, hindi Siya yun. Yun ang comment ng mga mama. Yung comment naman ng mga Pharisees ay ito. Against, yung comment ng, where's this? Nung Pharisees, patungkol naman kay Jesus Christ. So verse 13 and 16. Okay? Jump lang tayo ng konti sa mga verses na ito, mga kapatid. Sabi naman sa verses 13 to 16, dinala ng mga tao na to yung tao sa mga Pharisees, yung formerly bulag, at Sabat. At ang sabi ng mga Pariseo against him, how he had received sight, and he said, he put mud on my eyes, and I washed, and I see. Some of the Pharisees said, this man is not from God. Talking about Jesus Christ. Yung religious leaders na ngayon, ang binabatikos na ay yung gumawa ng miracle. At yung gumawa ng miracle ay si Jesus Christ. At ang sabi nila, yung mama na yan, hindi galing sa Diyos. Kasi during Sabbath, nagpagaling siya. Bawal yan. Bawal gumawa ng mabuti for the sake ng religion. Okay? At ang sabi pa rito, mga kapatid, hindi natuwa yung mga Pharisees. Hindi pwede yan. Pero magtataka ka, no? It happens minsan Pagka sa buhay natin, nag-celebrate tayo, pero minsan ang sitwasyon natin o ang mga tao cannot celebrate with us. Di ba? Yung parang, ay, blessed ako, tara, ano tayo? Iba makikiselebrate. May iba ay magsasabi na, ganyan lang yan kasi, di ba? Para si Satan kay Job. Sinasamba ka lang naman yan, Lord, dahil binibless mo siya. Imbis na makiselebrate, nag-side comment. Brethren, my point is this. Before and after your miracle, ang pinakamahalaga ay kung anong tingin sa'yo ng Diyos, hindi ko anong comment ng tao. Amen? At sinasabi ko yan sa pinakamalalim at pinakamalapit sa puso na parang kasi I know that. Okay? Teenager ako, again, ulitin ko lang, may issue ako ng self-rejection. Alam na alam ko yan.
And it took years para pagalingin ako ng Panginoon dun. Ngayon, makapal na mukha ko. In a way. Kasi nalalaman ko na ang my last say is not the audience of many. Ang my last say is the audience of one. Amen? The audience of one. Si Christ dumating sa punto na even ang disciples niya, iniwan niya. Hindi niya tiningnan yung iniwan siya ng disciples niya. Pero nung time na ramdaman niya yung Diyos Ama, dahil sa dala-dala niyang kasalanan, ay lumayo sa kanya, mas ininda niya yun. Hindi niya ininda na yung binubugbog siya. And then from afar, si Peter, nakita niya after na 3 times nagsabi si Peter na, hindi ko kilala, hindi ko kilala. Sumpa man, hindi ko kilala yung mama niya. And then tumilaok ang manok, pati pusa, gusto na rin tumilaok dahil sa ginawa na to ni Peter. Napatingin lang si Christ, pero naapektuhan si Christ? Never. Alam ko na yan, Peter. Pero nung Diyos Ama na, ang feel niya na walang sinasabi, sobrang tahimik ng Diyos, hindi niya maramdaman ang Diyos, ang sinabi niya, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Hindi siya naapektuhan ng mga side comments. Ang tingin niya lagi ay kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanya. At ang mga disciples, si Paul at everybody na naging disciple ni Christ except si Judas, ang laging sinasabi ay ganito, kung sino ka ba sa harapan ng Diyos, yung identity mo ang mahalaga. Kung ano ang tingin sa ng Diyos, sino ka sa paningin ng Diyos, yun ang kailangan mong alamin. Pero sa mundo na to ng social media, mas gusto natin na purihin tayo ng ibang tao at mahilig tayo sa mga filters para lang makuha yung papuri ng tao. At hindi ko sabing masama yan, huwag yun ang gawin. Trip mo yan. Pero hindi yan ang buhay mo. Hindi ang comment ng sa social media ang magsasabi sa'yo kung sino ka at kung hanggang saan ka. Kasi kung ikaw ay nag-aantay ng miracle, i-ready mo ang sarili mo sa miracle. Parang may song kanina ka, are you ready for God's miracle? Or something na gano'n. Tama ba, Bernard? Parang may lyrics kanina na gano'n. I don't know. Di ba? And then, after you receive your miracle, hindi rin yung comment ng mga tao ng galing mo, ang galing mo. Hindi, ang comment pa rin ng Diyos, ang antayin mo. At makikita mo yan sa dulo ng story. Okay? Your identity is your standing before God. Hindi yung comment ng tao, yung comment ng Diyos. At kung tama ang comment ng tao, agree sila, oo nga, ganyan ka, sinungaling ka na, o mag-repent ka. Pero kung wala talagang bearing, ang sinasabi ng Diyos ang iyong mas pakinggan. Ano pa? Yung comment ng parents. Nako mga kapatid, pambihira. Okay? May problem ata tong family na to. Yung mga Hudyo na hindi makapaniwala na yung mama na to ay gumaling, imposible kasi makasalanan niya si Jesus. Tapos Sabat pa, wala sa relihiyon natin yan. Bawal yan sa relihiyon natin. Si Christ, anong relihiyon? Kailangan ko tulungan yung mama. Bandang huli ito, hindi mapasagot maayos yung mama. Sino nang kinausap? Yung parents. Okay? Di ba, merong mga kaisipan tayo minsan na yung mga old joke na, Mama, Papa, tawag ka sa school, pinapatawag ka ng principal. Ano naman ang ginawa mo, anak? Sabi nung anak, aba, hindi ko alam, ikaw ang pinapatawag. Di wala akong kalam dyan. Pero hindi ganun eh. Nung humarap yung parents, alam niyo yung sagot? Ito, I don't know bakit. Ito ang pinakamahabang salaysay tungkol sa mga miracles na ginawa ni Jesus. Na even tapos na yung miracle, nandun pa rin sinundan ni John yung bawat detalye. May gusto siyang iparating. Anong sabi ng parents, mga kapatid? Verse 18. Ang sabi nito, the Jews did not believe that he had been blind and had received sight. So hindi kayo maniniwala. And later, pinatawag yung parents at sabi ng parents, tanong sa kanya, is this your son who you say was born blind? How then does he now see? His parents answered, tingnan yung sagot ng parents, we know that this is our son, and he was born blind. But how he now sees, we do not know. Nor do we know who opened his eyes. Ask him. Tanongin siya, malaki na po yan. Pero may comment. May comment yung narrator dito.
verse 22. Tingnan nyo yung parenthesis ni John. His parents said this, that if anyone should... His parents said these things because they feared the Jews. Again, yung kanilang pananaw sa buhay ay driven ng takot. To the point na sarili nilang anak ay hindi nila may pagtanggol. Kumbaga parang, wala kami kinalaman dyan. Anak na namin yan. Pero the back of their minds, mga kapatid, ang kanilang inaalala, baka kami patalsikin sa religion namin. You see? Yan ang religiosity. Bibigyan ka ng walang kwentang takot na mas matatakot ka kaysa sa tao kumpara sa Diyos. At ito pang ang mga Pharisees. Verse 34, jump tayo sa baba. Sabi doon, they answered him, "You were born in utter sin, and you would teach us?" So again, parents, disciples medyo ng konti, medyo malambing ng konti, pero yung Pharisees at yung parents, I don't know. How can you help a person born blind, na devastated sa buhay, hindi siya nakakita ever since, and then it's time to celebrate, babatikusin mo? Imbes na makiselebrate, yung mga tao na to, even yung parents, ay hindi nakiselebrate. At yung religion na supposed to be magpupuri sa Diyos, yun ang humahadlang sa gawa ng Diyos. And that's a big, sad story, mga kapatid. Minsan nagiging hadlang para maggumalaw ang Diyos ay minsan yung belief system ng kung ano mang religion yan. Okay? That's why we need relationship, not religion. That's why sa UVCC, mga kapatid, just like in other churches, in-observe ko, we are not building a religion. We are building a Christian community na kung saan magkakatulungan tayo. Magkakaalaman tayo ng mga kanya-kanyang mali. Pero despite that, mamahalin pa rin natin ang bawat isa. Ang religion, aalamin ang mali mo and then didikdikin ka. Ang Diyos, kahit na alam ang mga mali mo, ang offer niya, mag-repent ka at iayos natin to. You see? Amen? Pangalawa, ano yung pangalawang katotohanan na rito, mga kapatid? God's works in your life are your miracles. Now, maaaring hindi kasi Moses na bigla kang nakahati ng dagat at talagang naging highway, sabi ko nung kanta kanina. Maaaring hindi ganun ka-dramatic. Pero the fact na buhay ka ngayon, kaya mo makipag-usap, at kumpara sa iba, mas angat ang buhay mo, nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Kanina umaga pagagising mo. Nung pagagising mo, anong hinanap mo? Anong sinabi mo? Lord, salamat sa araw na to. O ang sigaw mo ay, kape nga, ang tagal naman, no? Gising na ako, wala pa yung kape. Okay? What is God's works in your life na nagiging na bilang miracles? You need to grow in your beingness. Yung identity ay yung anong tingin sa'yo ng Diyos. Yung beingness, actually, sa English word, walang beingness. Pero narinig ko to dati sa company na pinagtrabahoan ko noon sa Legend Hotels. Beingness. Sabi ko, tingin sa dictionary, walang word na beingness. Okay? Pero yung being, you are a human being. Okay? Hindi ka, ang tawag sa ganun, biglang lumusot lang. O, hindi ka sumingaw lang, hindi ka putok sa buho. Maring putok, pero hindi. Okay? So, kung maghanap kayo ng sa dictionary ng beingness, unahan ko na po kayo, wala sa dictionary yan. Katulad nung YLC natin na sanified, okay, wala din sa dictionary yon. Gawa-gawa lang natin yon. Pero my point is this. Ikaw, being you, ay depende sa iyong belief at sa iyong behavior. Tama. Ikaw ay pinabanal ng Diyos. Ikaw ay pure. Okay? Ikaw ay malinis, banal. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, banal ka. O diba, nahirapan kayo sabihin? May konting kurot. Talaga? Akalain mo yan? Totoo? Hindi nga.
Maniwala kayo o hindi, ako at tayong lahat dito, kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, you are holy. But, ito yung identity into beingness, dito nagkakatalo. Yes, naniniwala ka, banal ka. Ang tanong, namumuhay ka ba ng banal? Amen ba? Joshua Narceles. Namumuhay ka ba ng banal? Amen ba? Annalyn Pido Crisostomo? I mean, wag yung binabanal ako na, okay, given. Ang tanong, namumuhay ka ba ayon sa identity na binigay sa'yo ng Diyos? Here's the thing. You need to grow in your beingness. How? Your belief plus your behavior. Kung anong paniniwala mo, yun ang magiging galawan mo. Kung paniniwala mo magandang lalaki ka, sigurado ako may galawan yan. Amen ba? Amen ba? Lugin Bautista Madrilejo. Guess nyo? Kung ano ang paniniwala mo, yun ang gagawin mo. There's an old story, mga kapatid, na isang eagle na egg, itlog pala siya nung time niyo, nahalo siya sa mga itlog na chicken. Nung napisa silang lahat, lumaki yung eagle na to, na sisiw pa lang ang lumaki. Since yun ang nakita niya, galaw sisiw siya, tunog sisiw siya. Later, tumingin siya sa langit at nakita niya yung agila na talaga nakaspread ang pakpak at talaga lumilipad na sobrang taas. Ang sabi niya, sana maging katulad niya ako. Hindi niya alam na eagle siya. Sometimes, yan ang pinakamalaking kasinungalingan ng dyablo sa atin. Banal ka, hindi. Sinungaling ka nga eh. Kahapon lang, nagsabi yung driver na may sukli. Sinuklian ka. Pag sukli sa'yo, sobra. Okay? Hindi ka umangal. Nung sinuklian ka ng kulang, umangal ka. At ang sabi mo, kahapon nagkamali ka na. Ngayon nagkamali ka na naman, hindi na pwede yan. Okay? Minsan nagpunta ako sa Fisher Mall, okay? At nagpark ako sa grounds niya. So doon kasi, kuha ka ng ticket o yung parang card, and then doon mo babayaran sa taas yung bago ka lumabas. Okay? Huwag kayong magkamali. Pag pumunta kayo doon, bayaran nyo bago kayo bumaba. Dahil pag di nyo binayaran bago kayo bumaba, akit ulit kayo. Okay? So nung binayaran ko, meron akong 1,000 na bill. Okay? Wow, 1,000. Yung lupi-lupi ba, yung para talaga hindi ginalaw ng 10 taon. Okay. Binayad ko ngayon. Okay. Nung pagbayad ko, yung alit talagang ginanon. Yung bagong 1,000 na bill, yung may agila, yung pag nabariyan, lumilipad na lahat ng pera mo. Di ba yun eh. So, yung maalit talagang ginanon. Okay. Tapos nung nagsukli na siya, di binilang niyang ganyan. Mga 50s and 100s at mga 20 ang sinukli niya sa akin. Pero yung 20, less than 100 yun. So, gano'n. Siguro mga 3-4 ng beses na binilang. Ako naman nagmamadali, patingin-tingin, sabi ko, okay, kailangan ko habulin eh. And then sabi niya, okay sir. So binilang ko ngayon. Yung bago ko bilangin, kukunin ko pala sana ng gano'n. Ay sir, saglit lang. Binilang niya uli. Hindi siya sigurado sa sarili niya. And then, nung binibilang niya, ay sobra pala ng 50. Kinuha niya yung 50 at binalik niya doon sa kanyang lagayan. Sabi ko, halata ko na sabi ko, may mali eh. Pero binilang ko, tapos pinakita ko sa kanya, nagbibilang ako, at gumidid lang ako sa kanya ng konting gano'n. Sabi ko, miss, parang, ang sinabi ko, kulang. Pero actually, sobra. Kasi ganito ginawa niya. Magkano yung parking doon? 40 ba? So una niya binilang yung barya. So binilang niya yung barya na sukle doon sa less than 100. So 60 pesos. And then nung binaba niya yung mga puro 20 na yon, yung hundreds naman and 50s ang kanyang binilang. Pero ang bilang niya, 1, 2, 3. Pag yung 50, 3, 4,
5, and then bumilang siya hanggang 10. So sabi ko, mahina ako sa math. Pero narinig ko pa rin ginawa mo, mukhang may problema na. So ibig sabihin, 1,060 ang binibigay niya sa akin. Pinabayaan ko lang siya. Sabi ko, pero hindi ako na-entertain masyado, pero tingnan ko lang siya. Tapos nung nasigurado niyang sobra, kinuha niya yung 50. So sabi ko, may sobra pa rin 50 yan. So binilang ko, and then nung binalik ko sa kanya, ate, kulang ata. Alam mo, sabi niya sa akin, bilang niya. Madalang beses niya ulit binilang. Tapos sabi niya, sobra pa nga eh. Kinuha niya yung 50 at binigay niya sa akin yung 900. Sabi niya, sobra pa nga eh. So sa pananaw niya, naisip ko, kulang. Pero actually, kita ko yung bilang niya. At nung umalis ako, patingin ko sa kanya, ngiti ako. Tapos, nung pagngiti ko sa kanya, nung sa babae na to, kinausap yung katabi. Tapos nakatingin sa akin, sabi ko, bahala na kayo sa pinag-uusapan niyo. What's my point? Minsan, sure natin yung ginagawa natin. At minsan, hindi natin sure, kaya minsan paulit-ulit ka. Amen? At kung gagawin mo yung ginagawa mo ngayon, huwag ka mag-expect na bukas may ibang mangyayari. Ulitin ko. Kung ginagawa mo yung ginagawa mo pa rin dati, ang mangyayari ay yung katulad lang nung dati. Pero pag may iba kang ginawa ngayon, maari bukas may iba na magiging resulta. Yung miracle sa buhay mo does not come in unbelief. Na para bang, ay okay lang ako kahit na hindi ko gawin ganito, basta ang mahalaga ay ito ang ito na sanay na ako sa ganitong klaseng pattern. Pero if you want a miracle, ibahin mo ang pattern ng buhay mo. Kasi before ay piniprepare ka ng Panginoon at bibigyan ka niya ng miracle, pero nag-aantabay sa sino ka kaya magiging after ng miracle na ito. Tingnan mo yung mama. Sa verse this? 15, ang sinabi niya doon, tinanong siya ng mga paano nangyari yan? Basta ang alam ko, dumura siya, siguro narinig niya yung pagdura ni Jesus, dahil bulag siya, di ba? And then, gumawa siya ng putik, maring narinig niya, gumagawa ng putik. And then, tama ba? Sinabi niya bang spit? Tama ba? Tapos, pagkatapos nun, pinahid niya sa mata ko. Yun lang. Pero ang unang tawag niya, he. Siya. Yung mama na ito. Pero habang umuusad at katatanong ng mga Pharisees at mga neighbors at mga Judaizers doon, mga kapatid, nung tinanong na siya, ngayon pinagaling ka niya, anong tingin mo sa kanya? Nabago yung mama lang ang ginawa niya na sinabi niya na, he is a prophet. Okay? Binati ko siya uli, and then, pero nangyari na yung miracle natanggap niya ng healing. And then, siguro nagagala siya, ini-enjoy niya yung kanyang pagbalik ng paningin niya, at nag-enjoy siya, at biglang kinatagpo uli siya ni Jesus. Doon sa part na yon, mga kapatid, doon nagkaroon ng kakaiba. Kasi sa verse 37, nung tinanong ni Jesus na, naniniwala ka ba sa Messiah? Opo. Actually, yung kausap mo, siya na yon. Ano sinabi nung mama na yon? Sabi niya, Lord, I believe. At itong kakaibang ginawa niya, nag-worship siya kay Jesus Christ. So una, mama lang. Ito yung changes after Una, basta yung mamang ganito. Hindi ko alam kung sino siya. Bumalik siya, Jesus pala ang pangalan niya. Diba? Another conversation. Sinundan ito talaga ni John. And then, nung huli, yung huling conversation is with Jesus Christ. At ang sabi na doon ay, naniniwala ka? Yes, naniniwala ako. I believe, Lord. And he worship. You see, kung ang nangyayaring miracle sa'yo ay tinuturuan kang lalong manampalataya sa Diyos, ikaw ay dadalhin sa punto na yung worship mo ay hindi katulad lang nung dati, na wishy-washy. After your miracle, titingnan ng Diyos, may improvement ba sa'yo? O nag-aantay ka lang uli ng next na miracle sa buhay mo?
Pero kung may nangyari ng miracle sa buhay mo, and then nabago ang pananaw mo sa Diyos, wala akong pakialam kung sa inyo tao lang si Jesus, basta para sa akin, He is my Lord, He is my Savior, at winu-worship ko siya. Hindi, itong sabi ng reliyon natin, tao lang siya. I don't care. Ang sabi ng Bible, Diyos siya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, with that, mga kapatid, punta din sa pangatlo. Okay? Discover your identity, grow in your beingness, at itong pangatlo. It's you who are becoming after you have received your miracle that is more important to God. Inulit ko lang yung pinaka-main idea natin. So anong dapat natin gawin? Live your purpose. Yung purpose mo ngayon, naiba doon sa identity mo. Sa identity mo, wala kang ginawa. Ang Diyos lahat yun. Sa beingness mo, may belief na, may behavior na, may ginawa ka na. Yung purpose, okay, sabay niyo ako sa pagbasa. How you live your life based on your understanding of your identity and your beingness. Yun ang purpose mo. Yung beingness, short term lang yon. I believe, therefore I do this. Pero pag purpose na, mga kapatid, pag purpose na, ito yung gagawin mo ng consistently yung mga bagay-bagay kasi alam mo, ito yung purpose ko, ito yung layunin ko sa buhay. I will be consistent. Ito, naniniwala ako na karapat-dapat i-worship ang Diyos. Therefore, I will worship the Lord. Non-negotiable ang Sunday sa akin. Walang event na pwedeng umagaw niya kasi ang ka-event ko niyan ay si Lord. Kung yan ang belief mo, then yun ang gagawin mo. Pero kung hindi yan ang ginagawa mo, I think yung belief mo ay may problem. Tama? Now, paano magiging purpose na ngayon yung beingness mo kapag consistently mong ginagawa? When you encounter people, na-encourage mo na ngayon yung kapwa mo. Kasi bakit? Consistent ka eh. Live your purpose and how you live your life based sa pangunawa mo. Sino ka ba talaga? At ano ba dapat ang iyong ginagawa? Yun ang magbibigay sa iyo ng purpose. May isang estudyante nagtanong sa akin minsan, minsan nakakatamad mag-aral, pastor. Sabi niya kasi, ang daming mga requirements, ang daming mga readings, ang daming ganito. So feeling niya, kakampihan ko siya, oo nga. Tinanong ko na lang siya, natanong mo na ba ang sarili mo, bakit ka nag-aaral? Bigla siya nagsabi, hindi ko pa naisip yan. Yun ang tanong lagi, mga kapatid. Bakit ka ba anak ng Diyos? Ba't ka nandito? Ba't ka tumutugtog? Ba't ka kumakanta? Ba't ka nandyan? Bakit wala ka sa iba? Tanungin mo lagi ang sarili, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Bakit kaya mo magbabad na 3 oras sa cellphone, pero sa pagbabasa ng Bible na 15 minutes, hindi mo boring na boring? Why? Kasi pastor, mas maganda yung naniniwala ka kasi sa promotion ng Facebook. Hindi ka naniniwala doon sa mga nagsasabi sa'yo na importante magbasa ng Bible. Yun lang yun. For the longest time, may unfaithfulness ba sa'yo sa time, talent, and treasure? Hindi ka ba makapag-focus? Hindi ka ba maging consistently with your time with the Lord? At hindi ka ba consistent sa iyong pagbibigay? Then, hindi yung gawa mo ang questioning ko. Yung paniniwala mo. Kung naniniwala ka, God is a miracle-working God, how come hindi mo siya masunod? Okay? How come hindi mo magawa yung pinagagawa niya pero naniniwala ka sa Kanya? I don't think so. Naniniwala ka talaga. Ikaw ay nagsisympathize lang sa Panginoon. 3 ang tao. 3 klase ng tao, mga kapatid. Observer, sympathizer, and the worshiper. Yung observer, yan yung tagatingin lang. Okay? At usual na sinasabi ko, ang laki pala ng bunganga ng worship leader natin pag kumakanta, no? Nga. Wala lang. Observe lang. Wala nangyari. Kung ano siya pumasok before that, wala nangyari. Okay? At nasa church siya, minsan wala sa church. Wala lang. Okay lang. Yung sympathizer, medyo mas masipag-sipag yan. Yan yung naniniwala na yan. Yan yung talagang may konting commitment, pero hindi niya pa totally na naibibigay ang sarili niya sa Panginoon. Ay, oo nga, ang galing yan. Pero may mga sideline pa yan.
Hindi niya pinapadil kay Lord yung mga sideline na mga whatever na hindi gusto ng Panginoon. Pero pag tanongin mo siya, naniniwala siya, nagpipray nga siya eh. At ang usual na salita minsan ng mga yan ay, nauunawaan naman ako ni Lord. Ay for sure. Ang tanong, nauunawaan mo ba yung pinagagawa mo? Ay hindi, basta nauunawaan ako ni Lord. Kasi bakit? Nag-sympathize lang siya. Ang worshiper o ang disciple of Jesus Christ, ito yung hindi lang nag-observe. Hindi lang siya nag-sympathize, nag-empathize na siya ngayon sa kapwa Kristiyano niya. Siya ngayon ay may deeper commitment na. Hindi siya perfect katulad natin, pero meron na siyang progress. Alam niya yung identity niya. Alam niya rin yung kanyang beingness, yung pinaniniwalaan niya, ginagawa niya, at may purpose siya sa buhay kahit mababaw pa lang or lumalalim na. Depende. Basta ang mahalaga, siya ay nagpo-progress. He's not perfect. She is not perfect. Pero she or he is a work in progress. Conclusion, mga kapatid. Even if you are a broken person, listen here, even if you are a broken person, you living your life according to your identity, your beingness, and your purpose are all miracles in themselves. Yung miracle na supernatural, miracle yon. Miracle din yung naiiba na ang pananaw mo. It's supernatural. In Tagalog, I don't know kung tama ang pagkatagalog ni Google Translate at medyo inayos ko lang ng konti. Check it. Kahit na ikaw ay isang basag na tao, you're broken inside. Mga problems na lahat. Ang iyong pamumuhay ayon sa iyong pagkakakilanlan, identity, iyong pagkatao, beingness, at ang iyong layunin, purpose, ay pawang mga himala na sa kanilang sarili pa lang. Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay Diyos ng himala? Importante ba sa Diyos na before dumating ang miracle mo, lalo na after na dumating ang miracle mo, sino ka nagiging? Naniniwala kayo doon? Then, it's time mga kapatid na mag-expect sa Lord ng something greater. Kasi kung ikaw ay excited na matanggap ang miracle mo, ikaw ay sobrang passionate at talagang alam mo ang kailangan mo. Brethren, a million times na gusto kong i-bless at bigyan ng Diyos ng breakthrough at ng miracles. But the problem is, pag hindi tayo marunong mag-repent or magpakumbaba sa Diyos, meron ka pa rin miracles din, mabait ang Diyos. Pero, mahirapan kang pangitiin ng Diyos. All the time, ikaw lang nakangiti, maaari. Pero we don't do that. We want to make God smile. Tayo ay magkakaroon ng communion.